Ngayon tuturo ko paano gumawa ng stored procedure. Pasok mo sa Microsoft SQL, then connect. Then pasok ka sa new query. Para tayo lahat. May AdventureWorks LT 2008, 2000, LT 2000. Ito lahat. Tutunan natin yun kung paano name it, paano mag-define ng parameters in the stored procedure. Mag-run tayo ng SQL by batches, and mag-return tayo ng value. Ito yung stored procedures na natin malaman. Nakita lahat sa AdventureWorks. Gagamitin natin AdventureWorks LT dito sa database sa program probability, at ito na yung stored procedures na gagamitin natin. Ito na yung. Then right click natin yung stored procedures and click the new stored procedure. Ito na lahat yung lumabas na siya sa ating gagawin. I-ignore na natin yung mga comment sections. This. Nakita natin yun. Ito yung create store procedure natin. And the parameters na gagawin natin, data types, default values. Tapos nandito yung sa select parameters. Ito yung parang natin gagamitin. Then, try natin yung gumawa ng store procedure na napakabilis lang. Okay, talagang tbo.usb. Simple. Then yun natin kailangan itong mga parameters. Then, burahin natin ito. Then, we'll talk about the set no count function. Ngayon, gumawa ko nung parameter natin. Simplest form, select the star from sales LT. Ngayon, i-click ko yung execute. Now, makikita nyo, command is completely successful. Then, ngayon, hindi natin siya nakita sa stored procedure. Now, kailangan natin i-refresh para makita siya. Ayan. Gano'n siya. Ngayon, okay na. Meron tayong USB. That's simple. Ngayon, hindi natin kailangan i-close natin lahat ito. Then, click new query again. Ngayon, ginawa ko to execute the tbo.usb simple na ginawa natin kanina. Type this exec.dbo.usb.lc. So, pag i-execute natin siya, ngayon, parang katulad dito sa saleslt.customer, lahat lumabas siya from 847 rows. So, ngayon, click nyo edit, then IntelliSense, then refresh stock ng caching. Okay. Nawala yung red dito. Then, masasabi natin ito yung pinakamabilis na stored procedure. So, hindi na naman pwede gawin yan, pero sometimes, magagawa pa natin ito. So, exit, no. Then, let's click this, modify. Then, ayun, parang same lang sa kanina ginawa natin. Ito na yun. Then, right-click natin si tbo.usb and execute stored procedure file. Okay. So, syempre, wala tayong kailaman naman. So, click lang natin okay. Okay, so ito na yung generated work nung ginawa natin. So, ito na yung kanina sa sinabi ko na una. Return value, the parameters, pero right now yan, hindi siya masyadong focus. So, sa titingnan natin ngayon sa ating table, may natin ng description model. So, ngayon, product, click mo product, then select top 1,000 rows. Okay, so, may natin lahat yan. Then sa product description,
sa pagbaba natin, maraming mga natin maintindihan. Like that. Kasi kaya ganito dahil halo-halo yung mga languages natin, the Spanish, multi-language. Yun, so gagawin natin parang natin si chromonolistil. Gagawin ito many to many. Then click mo si product model description. Then select that one down below. Ayun, so this is the product model. This is the description of this. Then the culture, the English, French, etc. etc. Yun, so ito magandang story procedure na gagawin example. Exit. 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 Yun, so ito yung product name, the product description, and magkakaroon siya dito sa product description din. And for the culture, dun sa nakalikid sa product description din. Yun. So, sa declaration natin, product model ID syempre integer. Syempre, the product description ID is integer. So, yun. Step 1, insert tayo ng customer row. Ito yung codes na nalagay natin. Insert to sales 80 yung name, yung values niya. So, ayun. So, mag-insert tayo ng customer ID. Tapos, select sa description ID equals to product identity. Description table, inserting description, and then we grab its identity into our product. Okay, so step 2, din gagawin natin. Insert new address, CSLT, then this is the identity. So, ito yung last one, the step 3. Then, ito na yun. Insert into the product model ID, the product model, and this one, the culture, Then, the command is complete successfully. Ngayon, check natin kung meron siya. Exit, no. Then, balik tayo sa edit. Then, pasok tayo sa new query. Then, pasok tayo sa new IntelliSense. And I'm gonna refresh na ng cache. Yun. So, execute natin. Then, USP, create model and description. Tawagin ko siyang groovy new product. Then, tinawag ko yun sa product. Sa description is the groovy new product. So, the next one is the culture, but using culture, it's defaulted for the EL. Then, try natin to execute. Execute para again. Then, para ma-check natin, select product model, then select that 1,000. Then, sa pinakamamay na natin yung groovy new product name. Siya. Then, muna tayo sa product description. Select that 1,000. Then, tingnan natin sa pinakababa. Here we go. Double siya actually. Then, dapat makita ko is 2012 and 129. Click. And, then, there you go. Tutorial for creating a start procedure. Thank you.